morning po. Ang aga pa po natin. Alas 5:30. Aga po ako namalengke kasi may order po ngayon. Kaya maaga ako magluluto. Meron po kasi kaming order na 30 na tapsilog. Sayang din eh pag hindi kinuha, di ba? Talaga 7 o'clock ang pick up time. Kaya kailangan maaga. Aga din ako na malingki, 4:30 para makahabol tayo sa order. Tagal na namin tong customer. Ano pa to eh. Since nung binata pa siya, ka-open lang namin. Siya na agad yung ano namin, customer. Habang nagpiprepare ako, magkakape-kape tayo. Pag-jusal. Tapos, bang hinihintay natin yung sinaing, ang gagawin natin ay magluluto ng itlog. Medyo pangit yung ano ko ngayon. Cellphone na nagamit. Ano kaya to? Luto ako ng itlog para hindi ako mahirapan. Ito. Ayan. Na tapsilog. Sayang din. Meron ding 80 kasi ang tapsilog po namin 80 lang. 80 times 30. Oh, meron din akong ganyan, no? Sayang din yan. 2-4, di ba? Pandagdag din yan. Kailangan, ang gagawin natin, painitin muna natin yung mantika. Para tuloy-tuloy. Pero okay lang din kahit na ano kasi. Ito, pagka ganito kadami take out, kailangan na well done egg. Hindi siya pwedeng malasado. Kasi kapag ka malasado, mapipisa, may itlog. Kaya, diba? Dahil na lang nating maluto. May kasama ako dito yung aking kapitbahay. Mabait ko kapitbahay ko kahit ganyan yan. I-deliver pa to sa Makati. Magtatrabaho siya sa sa Pro-Life. Meron silang pa-meeting ngayon eh. Kapag mga ganong order talaga, tinatanggap ko yan. Pag mga 30. Pero pag mga 10, 8, tapos ganito, maaga pipick upin, mga alas 7, ganyan. Lugi ako sa sa antok. Pagod pa. Kasi syempre maaga pick up, maaga yung full time. Syempre mahirap din yun. Mahirap pa tapos ang halaga lang 500 plus, ganyan. Siyempre, order ka ng 8 tapsilog lang. Magkano lang yun, no? 80 times 8,
640, tapos magigising ka na madaling araw. Siyempre, di ba? Kailangan talaga medyo malaki-laki din. Para mabilis lang. Pagkaluto ng sinaing, luto na rin yung itlog. Yan, kulo na. Pagkakulo, kailangan haluin natin yung kanin. Kasi para mamaya ano na lang, tapa na lang itutuin. Buti na lang tamo, yung in-order niya ngayon, isang ano lang, isang putahe lang. Dati talaga pag umu-order yan, 10 long silog, 10 hotdog, 10 tapa, 10 sisig. Medyo mahirap lutuin yun kasi ang daming prepare itong oras. Tapos sabi niya, pagod na pagod ka na, wala man ako maitulong. Sabi ko, wag mo nang intindihin yung tulong. Sabi niya, hindi makakapaghiwa naman ako. Sa ngayon kasi, pwede na siyang tumulong sa akin maghiwa-hiwa sa bahay. Kasi nakakatukod na siya. Pero ayaw ko naman kasing pwersahan hanggang kaya ko. Pero sabi ko sa kanya, pag nag-boneless chicken, siya na lang yung maghihiwa ng chicken. Kasi, nung isang araw, ako yung gumawa naghiwa ng chicken ba, pang boneless. Diyos ko, yung 6 na kilo ko umabot lang ng 43 dapat 60 yun. Siyempre sa sobrang nipis na pagkahiwa ko. Siyempre, hindi umabot. Siyempre, kailangan kasi nakatimbang yun 100 grams. Sa sobrang nipis, madaming hindi umaabot ng ng 100 grams. Dagdag ka rin dagdag hanggang sa umabot ng 100 grams, di ba? Nalugi ako. Sabi ko, sige. Sabi ko, dapat nga pipila ko ngayon ng boneless chicken day. Yung tinaw na kami. Sige, sabi ko, pag nag-boneless na lang, pag nakabila ko ng manok, ikaw na lang maghiwa. Sabi ko nang ganun. Sabi ko sa'yo, ako na nga lang maghiwa kasi kaya ko nang tumayo. Hindi tulad ng mga unang linggo, 2 linggo na hindi talaga siya makakatayo, naawa ko. Ngayon kasi parang wala na yung bukbuk ganun. Yung sa pagkadulas niya. So, nakakatukod-tukod na konti yung paa niya. Kaya pwede na daw siyang maghiwa. Sabi ko, sige, pagka nag-boneless chicken ka na kasi nalugi ako. Sabi niya, nalugi ako doon sa boneless chicken. Natawa tuloy siya sa akin. Kasi syempre, di ko naman pwedeng ilihim sa kanya yun dahil prepare din yun, di ba? Sayang din yun Biruin mo, 43, tapos 60 pala magagawa sa 6 na kilo, di ba? 60 orders. O, so pagka 60 orders minus 43, 60 minus 43, sipin mo yung 17 orders. Di ba? Papasayang yun, ha? Sa totoo lang, ako talaga, nanghihinayang ako. Pagka ganyan, sayang yung pera. Buti na lang, medyo mura-mura yung manok, kaso lang, pag tinanggalan mo na rin ang tawag doon, 650 na. Ating kanin, kailangan kasi medyo hingin talaga doon ng konti. Gawa ng mga lunch pa nila maalanganin ako ba sa ngayon, tapos na yung itlog ko, sasalang ko naman ngayon yung tapa pala. Sobrang daldal ko, no? Wala kasi ako kausap Kaya sabi ko, gusto ko sana mag-vlog araw-araw. Kaso hindi ko talaga magawa dahil pag nag-vlog ako araw-araw, wala akong kailang kasi 10 lang
yung gagawin ko. Para mabilis. 2, 4, 6, 8, 10. 10 lang muna. Kasi wala akong katuwang. Diba? Ganyan lang. Ganyan lang ginagawa. Kasi ito, naka-portion na kasi. Kaya, ano, hindi naman mahirap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, ganyan. Diba? Madali lang. Basta siguraduhin mo lang na ano, na kaya pala ganito ginagawa namin, portion. Para malaman natin kung kinikita ba tayo, ganyan. Kung magkano yung kinita natin sa mga pinamimili natin. Isa dito sa mga dahilan kung bakit natin naka-portion para malinis din. Iwas sa mga ano, yung tansya-tansya, ganyan. Mahirap ang tansya, pero okay lang naman pagka ganito sabay-sabay 10. Tatansyahin mo lang yung dami. Kasi importante 10 order. Kasi para hindi masyadong kahit sabi nung matrabaho pagka ganyan, pero for safety, naman, para malinis lahat, hindi lahat nakalabas. Lalo ngayon, tag-init, kaya kami, minimize kami sa paglalabas ng produkto kasi mahirap magkaroon ng reklamo. O, ito naman, maglalagay naman ako ng kanin. Diba? So, ganito lang. Bago naman siguro mag-alas 7, tapos na ito. Yan ang ginagawa namin dito. Pagka may order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan lang. Tapos kukunin na yung kunin ko na yung kanin. Gusto kaya ito? Ay! Busang gala na. Kailangan kasi meron tayong yan. Pwede na yung kaya natin. Sabi nga nila, ate, hindi ka ba nalulugi sa kanin mo? Bakit ang dami-dami mo maglagay ng kanin? Yung isang order mo, parang parang isa't kalahati na. Sabi ko, bakit itipirin mo yung customer sa kanin? Pero parang balik-balikan ka, damihan mo na. Dami-damihan mo. Hindi naman sinabing sobrang dami. Sakto lang na makontento sila sa, yung iba kasi minsan na-diet. Hindi na sila makapagdagdag ba? Tukan lang. Yan. Diba? Kaya, at least nga isang man lang sila isang putahe lang. Kasi nga naman pagkapaiba-iba kahit ako, ganyan, may pinaisang putahe lang. Kasi para wala nang pili-pili. Isa lang. Diba? Mainit na mainit. Mainit na mainit yung nila. Kanilang almusal. Hindi ko alam kung almusal to, tanghalian. Basta kapag mayroon siyang dito talaga siya na order. Pasalamat nga ako dyan sa customer kong yan Dati dyan lang yan sa tapat namin nakatira. Nakapag-asawa na siya. Nagkaroon na sila ata lang din bahay sa Laguna. Basta somewhere ngayon, minsan tumawag siya sa akin. Hindi ko nga siya nakilala nag-message siya Sabi niya, dati mo po kami ating dati matagal niyo na akong customer, sabi niya. Kahit na pagkilala, siya sa chat, hindi ko naman siya hindi ko naman siya na parang pamilya
namin, syempre tinignan namin yung profile niya. Sabi ito pala siya. Tapos yung nung nagkita kami, personal, ay, pre, kamustahan, gano'n. Pre, tagal ko din siya customer eh. Yung pa namang customer ko yun, pag dumadating yun, last 2 minutes din yun, kaya lagi siyang back out. Mabait ito bata, kasi sipin mo ha, madaan talaga yan dito pag kumakain. Tsaka pagka ganito, ganyan, mo-order siya lagi sa akin. Tita, order ako tita, chat yan. Ay, magti-text, order po ako tita. Sige, mahirap din tagihan, diba? Kasi syempre, may killer customer mo eh. Pero wag nga lang yung 8 piraso, ganyan kasi 7 o'clock ang ano. Ay, sige po sir, sabi ko, ano pong order niyo sir? Tapos dati, ginigigas niya yan. Ay, nung magkakilala, ay nung alam ko na, hindi ko na inano, basta tinutotal ko lang, sinasabi ko lang sa kanya yung ano, presyo, tapos sasabihin niya, bukas ko na lang po, tita, cash ko na lang. Pero nung una talaga, yung hindi pa siya nagpakita, yung profile lang, ay, hindi talaga, hindi pwedeng hindi niya i-gigas yan. Tapos lalamog, tapos dati kasi sa Alabang niya, ngayon kasi sa Makati na, kaya sabi niya, dadaanan na lang daw niya. O, diba? Ganito lang talagang buhay. Kasi wala din akong kausap, pasensya na kayo, masyado na yata mahaba yung kwento ko sa inyo eh. Siyempre, pampalimpas din, pampawala din ng stress. Alam mo naman ang mga mother, yung iba talaga na, ako gusto ko nga din magbablog din ng ganito. Yung iba nagsasayaw, hindi kasi ako marunong sumayaw. Ay, Diyos ko. Sasayaw-sayaw. Hindi na, sayawan ko na lang itong negosyo ko. Ang pagtatapa-tapa. Eh, yung kasi mga yun, hindi sila mga busy people. Eh, tayo kasi, ganito, mga busy kasi tayo. Kaya, natin kailangan magsayaw-sayaw. Dito na lang tayo sumayaw sa O, diba? Luto na yung itlog ko. So, ilalagay na lang natin. Diba? O, yan, o. Madali na lang. Lapag na lang tayo ng lapag. Kasi nga, mainit naman yung kanin. Yung tawag nun? Well done. Well done kasi. Kasi nga, pagka malasado, hindi obra. Pagpipit-pit kasi to. Pagka malasado. Yung yellow egg, yung egg yolk. Kaya kailangan well done kasi isipin mo naman to kalat ko, no? Kasi dalga ko pa, tapos yung kalat, kaya mo na. Diba? Pwede naman eh. Wala tayong pamunas na kaya gagamit tayo ng tissue. Kasi syempre hindi natin yung pwede lapag kung saan na may basa. Kasi mababasa yung box. O, diba? Ito natin ilalagay sa gilid. Ayan. Sa isang 10 lang. Hindi naman siguro siya darating ng ng 7 o'clock Ayan O, diba? Yan yung ginagawa ko. Dali lang. I-scotch tape ko kasi just in case na pero maganda gulong-gulong kaya tagilid, hindi siya bubuka. Kailangan i-scotch tape natin. Tapos sarado yung both side. Ilalak natin yung yung tagiliran to both side. Tapos lagyan ng scotch tape sa gitna. Para kapag hindi masyadong tumba-tumba man, hindi matatapon yung ulam. Diba? Yan lang.
Ito, itlog na niluto ko, 30 pieces. Diba? 30 pieces na yan. Ay, ito pala. Nakalimutan ko. Diba? Ganyan ang gagawin nyo kapag kayo may order. Madami. Yeah, discarte nyo kung anong kasi nilalamog, pagkalalamog, nandito talaga. Tapos, ipa-plastic ko pa yan. Kasi, pagka-plastic, saka ibalot ko pa ng paper, yung bababa ko kasi yung gawa ng pag hindi ko siya binaba, mahahanginan, lalamig agad. Kasi nakatutok yung kailangan pag naglagay sa plastic, pag ganito, alternate siya. Yung, para hindi mapisa. Yan. Diba? Diba? Wala na ako. 10 na ako. 20 pa. Di walang kalat, diba? Para tuloy-tuloy. So, kailangan may 10 na. O, 10 ulit. 2, 4, 6, 8, 10. Yan ha. O, ilalagay ko naman siya sa kawali na. Ito. Ako na rin ang nagtitimpla nito. Lahat ako talaga nagtitimpla. Pero, i-ano nyo na rin ako sa prayer nyo. Sali nyo na rin ako sa prayer nyo. Na mapadali yung ano mang maging resulta sa MRI. Hindi naman sana maging hadlang, di ba? Lang. Asan na yung pusporosan kung saan ko na ilalagay. Minsan pala, pagka ganitong edad natin na 50, ako hindi ko talaga pinagkakailan na 50 years old na ako. Marami na pala tayong nararamdaman. Sakit sa baywang, di ka na masyadong nakakayuko. Lalagyan natin ng konting mantika yan. Para hindi nadikit sa kawali. Tsaka, para magiging shiny-shiny yung ating tapa. Pero kailangan, pagka nilagay mo sa take-out box, syempre i-drain mo din, di ba? Tapos, habang yan lang ako, kuha ko take-out box. Pero pagka ganyan, habang niluluto mo, lalagay ka na rin ng ng kanin. Wala pa, 30 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 pa. Medyo luma na yung kawali ko kaya medyo madikit-dikit siya ng konti. Mahal din kasi yung kawali. Ito, binili mo to, isang kawali lang ha. Kulang-kulang 1,000 na. Kawali pa lang yan, kaya sino, bumili kami. Ito, binili namin ito, sabi 5 years daw. Ito, oh. Promo 1.5. Sabi, bili nga tayo kasi nakalagay doon na 5 years daw. Hindi naman 5 years wala pang 3 months to. Skulo na mahal-mahal. Wala pang 3 months, wala na yung tiplon. Yung pinaka-tiplon niya. Pero okay lang yan kasi pag nawala ng tiklon, pwede mo naman din magamit sa pork tapa, chicken tapa. Yan. Doon na lang siya. Doon ko na lang siya ginagamit. Yung pinaka-kawali namin.
natutulog. Diba? So, tapos niyan, ito naman tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Okay. Yan. Laban lang tayo sa mga pang-araw-araw natin na buhay. Importante. Wala tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon talaga, ano yan eh, magawa yan ng himala. Siya talaga yung himala ng buhay natin. Siya ang himala ng buhay natin. Kayong nag-ipa sa atin eh, kaya siya yung nakakaalam, di ba? Pagkasala man tayo, pero pinapatawad tayo, paulit-ulit tayo pinapatawad, no? Totoo lang sinasabi ko nga sa Panginoon. Ano bang mayroon sa akin at pinapatawad mo ako lagi? Pero, yung ibang tao hindi kaya magpatawad sa kapwa. Alam ko kasi pag pinapatawad ko ng Panginoon, maganda yung pakiramdam ko pag hihingi ako ng sorry. Nagkakasala ako, alam mo. Kasi alam din naman ng Panginoon kung galing sa puso mo yung pagsusuri. Sorry talaga, sinadya ko naman, sinadya ko. Kaya may naman sa Panginoon na sinadya mo kasi pag sinabi ko, hindi ko talaga Lord sinasadya. Hindi pwede kasi siya yung nakakabasa ng puso at isipan natin. Kaya hindi ka pwede magsinungaling sa Kanya eh. Lord, sinadya ko talaga, Lord. Nagawa ko talaga yun. Nagawa ko talaga. Kung ano man po yung kaparusahan, tatanggapin ko po basta mapatawad mo lang. Talaga lang. Minsan, nakakalimutan ko din magdasal sa sobrang antok ba? Pero hindi nakakalimutan mag-cellphone. Diba? Ako talaga, minado ako dyan eh. Basta cellphone, hindi. Para ba pagpa-antok? Si cellphone ka naman, titignan ko muna, baka may message. Ganyan ang reason. Pero, hindi ko naiisip na kumawa na pala yung oras mo sa pagsi-cellphone. Pero, ang pagdadasal, sasabihin mo lang, Lord, salamat. Wala na karugtong. Bukas na yung amen. Yan talaga ako. Aminado talaga ako. Minsan nga, hindi pa ako nakakapagpasalamat eh. Minsan, kasi sa sobrang pagod, tapos yung antok ba, nagsi-cellphone ako, tapos napapaantok. Sinicheck ko kasi kung mayroong nagme-message, kung mayroong ano. Hindi ako masyado sa social media. Ngayon nga lang ako natutumagan nito yung mag-video. Ay, nako. Sabi ko lang gano'n eh. Yaman na. Pero, di ba? Mayroon ka nga pang cellphone. Hindi ka naman makapanghingi ng pasalamat sa Panginoon sa buong araw na ako, aminado talaga ako dyan, buong araw na binigay niya sa atin, di ba? Kalakasan, lakas ng loob, customer. Siya nagbibigay ng customer. Siya, kasi, pwede naman niya sabihin, sa isip ng mga tao na dumadaan, kumain mo na kayo dyan. Oo. Siya yung nagdidikta eh. Na kung sa mga customer na dumadaan, dinidiktahan niya. Puso't isipan na, kumain kayo dyan. Kasi wala pang pambayad ng utang si Maris. Thank you Lord talaga. Tulad nito, kahapon, sabi ko, sino kaya yung, miss call? Yung pala may order pala siya, di ba? Sarap ng pakiramdam. Thank you, Lord, talaga. Thank you very much, Lord. Kabait ko talaga sa lahat. Hindi lang sa akin. Kung binibless mo ako, Panginoon, i-bless mo rin po yung aking mga viewers, ang aking mga subscriber.
para ano, para lahat kami makakatanggap ng blessing araw-araw. Lakasan, ganun. Diba? Kung hindi papasok yung aking yung aking tagaluto. Dati alas 6:30 pa lang nandito na yun. Alas 7 yung pasok ko. Kaya alas 7 na yun. Kasi parang may high blood. Mainit pati. Talaga obra siya dito. Sa init. Kagabi nga, umuwi nga eh. Hindi pa tapos. Hindi pa kami nagsarado eh. Nakiusap na siya na pwede umuwi na daw siya. Kasi sige, uwi. Yan lang din naman siya nauwi sa tabi namin. Sabi ko, sige, uwi ka na. Dala naman ako helper. Ito ganito. Si mother na naman. Kilos, wala pa siya eh. Kaya mo na. Ano talaga. O sige, mga ka... Wala. Salamat lang tayo sa Panginoon ha. Lahat-lahat. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Sige, bye-bye!